For today's video mga katropa pigs, halina't samahan nyo kami kung saan dito ay ituturo nga natin kung paano tayo nagpaparami ng biik dito sa farrowing area at kung ano yung mga ginagawa natin dito base sa aming mga practice na maaari ko sa inyong i-share at maaari nyong kapulutan ng aral at maaari nyong gamitin sa inyong pag-aalaga ng inyong mga baboy. Unang-una mga katropa pigs ay ang inyong genetics. Dapat ay maganda ang inyong genetics, lalong-lalo na yung mga breeder farm na binibilhan natin mga katropa pigs. Maganda ang performance dapat ng mga breeder farm na inyong binibilhan. So kagaya po ng litter size nila, dapat po ay mataas din ang kanilang litter size. At syempre kailangan natin ng magandang katangian ng ating inahin para maganda din yung magiging production natin mga katropa pigs. So unang-una dyan ay yung kanilang mga dede. Dapat po ay marami, 14 pataas, mas maganda po. Pero yung 12 ay okay na rin po mga katropa pigs. At syempre ipsalang-alang din po natin yung laki ng katawan ng ating baboy or laki ng tiyan. The more na malaki yung tiyan ng ating inahin ay mas marami siyang piglets na ibibigay. At pag tiyan kabayo po yan, yung sinasabi po namin tiyan kabayo ay yung diretso lamang po na wala pong kahulma-hulma na pabilog. Yun po ay kakaunti lamang magbigay ng anak mga katropa pig. At marami din nagtatanong sa atin, ano ba yung tamang edad ng pagkapakasta sa ating mga dumalaga? So guys, napakaganda ng katanungan na yun dahil ang preparasyon namin pagdating sa ganong mga dumalaga ay kinukumpleto po namin muna yung bakuna. So from 6 months po na kami ay nakapili ng final, yun po ay kukumpletohin namin ang bakuna hanggang mag 8 months at meron po kaming 10 days na training na iipitin na natin yung mga gilts natin doon sa ating paipitan. At after 10 days guys ay mag-uumpisa na kaming mag-AI ng ating mga gilts. At ang ideal mga katropa pigs na tamang timbang ng ating mga gilts once po na tayo mag-i-AI na, dapat po ito ay nasa 140 kilos bago po natin i-ayin. At yung edad po nito dapat po ay nasa 8 buwan bago po natin i-ayin. Yung ideal po na dalawang yon ay tingin ko po ay magpapaganda ng inyong production dahil mas prepare na po yung gilt sa pagiging nanay kaysa po dito sa ating mga na AI na 6 months pataas. Mas mahirap po dito mga katropa pigs dahil once po na ito ay nabuntis mga katropa pigs, kadalasan po ay nahihirapan po sila sa second parity dahil laspag na laspag po talaga yung ating mga gilt. So kailangan po alalayan po natin ang pagkain yung ating mga gilt. Once po na ito ay na-AI na natin, kailangan po maibigay natin yung tamang requirement sa kanila mga katropa pig para mas mapakinabangan natin na mas matagal yung ating ginagawang inahin mga katropa pigs. At syempre mga katropa pigs, once ito ay nasa farrowing area na mga katropa pigs, ito ay bibigyan natin ng tamang pagpapakain din at yung kanyang mga requirements ay kailangan ay naibibigay din natin para sa susunod na parity niya ay okay pa din yung body condition niya mga katropa pigs. Pangalawa mga katropa pigs ay yung semen. So kung maganda ang semen or maganda yung utility ng semen mo, so mas malaki yung chance na mas marami yung magiging anak ng iyong mga inahin. So kung wala kayong microscope, hindi nyo masisilip yon. Unlike po dito sa amin ay nasisilip po namin yung aming mga similya ng aming bulugan, at pag hindi po maganda yung galawan ng aming mga semen ay hindi na po namin ito ini-AI. Kung sa backyard naman po ay doon na kayo bumili sa mga legit talaga na breeder farm na nagtitinda ng similya na mas maganda yung record nila pagdating sa pagbebenta ng similya. So pang tatlo mga katropa pigs ay yun naman pong ating management. So dapat po maganda po yung management natin sa pag-aalaga ng ating mga baboy para naman po mas maganda din yung ating kikitain. Kasi pag hindi po maganda yung management natin, hindi rin po gaganda yung ating kita sa baboy. Kahit po anong gawin natin, na maganda yung ating stock, maganda yung ating genetics, maraming mga anak yung ating baboy, kung pangit naman po ang management natin sa loob ng piggery, ay hindi rin po magiging successful yung isang piggery. So dapat po ay balanse yung ating management. At pangapat mga katropa pigs ay yung biosecurity. So napaka-importante ng biosecurity sa ating pag-aalaga ng baboy mga katropa pigs dahil kung hindi po tayo nakapag-set up ng isang biosecurity sa ating piggery ay wala pong saysay lahat ng sinabi ko. Dahil pag tayo napasok ng sakit, lahat po ng baboy natin ay posibleng mamatay. So lubog na nga tayo sa utang pag namatayan tayo ng mga baboy, ang sakit-sakit pa po sa dibdib dahil nawala yung ating mga alaga. So sana po ay kung tayo ay mag-aalaga ng baboy mga katropa pigs
alamin po muna natin or aralin po muna nating mabuti. Huwag po tayong basta-basta mag-aalaga ng isang baboy kung hindi naman po natin alam or wala tayong kaalam-alam sa pagpapatakbo nito mga katropa pigs, dahil hindi po biro ang magpatakbo ng isang piggery. Para ka na rin pong may ospital pag ikaw ay mayroong isang piggery, dahil meron ka dyang nanganganak, meron ka dyang namamatay, meron ka dyang nasa ospital, meron ka dyang binibreed. So, para ka na pong nasa ospital. Kaya po, pag may piggery po kayo at may plano po talaga kayong magtayo ng isang piggery, aralin nyo po munang mabuti para hindi po tayo magkaroon ng problema at magsisi sa huli. So, maraming nagtatanong dito kung paano mag-alaga ng ating mga baboy. Manood lang po kayo ng mga video natin at may mga pig tutorial po tayo mga katropa pigs. At yung iba naman po ay kung gusto nyo po ay manood kayo ng mga YouTube, mga Facebook, marami pong nagbablog. So pag hindi nyo po alam yung inyong mga dapat malaman, mag-aral po tayo, pumunta po tayo sa Google para po malaman natin mga katropa pig. So for today's video guys, ito lang po muna. Maraming salamat sa iyong panonood, pagla-like, pag-share, pag-comment. At kung di ka pa nakapollow sa page ko, i-follow mo na ako para lagi kang updated sa mga video ko. At kung umabot ka sa dulo ng video na to guys, paki-comment naman dyan sa baba para mapasalamatan kita. At syempre kung may natutunan ka sa video na to guys, paki-share naman po para mas marami tayong mga katropa pigs na patulungan. Happy farming po. God bless us all. Bye-bye!